Amy, kapatid nga ba ni PBBM? Wow, marami na nagtatanong. Ako nagtatanong na rin. Kasi yung ginagawa niya parang hindi kapatid. Amy Marcos, kapatid nga ba? Tanong ni PBBM. Tinatanong ko lang. Nagtatanong ng marami. Ako'y nagtatanong din. Kasi yung kanyang galaw parang hindi siya kapatid ng Marcos. Parang wala siyang malasakit sa Marcos. After 35 years, bago nakabalik sila ng kapangyarihan mula nang sila mawala noong 1986, nakabalik ng 2022, ay hindi pa siya nagmalasakit kay Pangulong Marcos at sa mga Marcos. Kanyang sariling galaw lang ang kanyang ginagawa. Kaya tuloy, marami nagtatanong, ako nagtatanong na rin. Amy, kapatid nga ba ni PBBM? Kapatid nga ba ni President Bongbong Marcos? Kapatid nga ba ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Amy? Malaya po kayong makasagot at magtanong din kasi nakakagulo talaga yung kanyang ginagawa. Just imagine, pati si Senador Escudero, kinalaban na. Di ba? Halatang-halata mo na yung kanyang ginagawa pang sarili dahil pro Duterte. Ang kanyang galaw hindi para sa mamamayan, para lang sa mga Duterte. Kasi kapatid siya ni Marcos, kinakalaban ng Malacanang. Pinalabas ng napakasama ng gobyernong ito, maitim itong gobyernong ito. Korap daw ang gobyernong ito, wala daw direksyon ng gobyernong ito, naghihirap daw mga mamamayan sa gobyernong ito under President Marcos na kanyang kapatid. Ganyan ang lingwahe ngayon ni Amy. Sa kanyang ad message, masamang-masama sa kanya ang gobyerno ni Pangulong Marcos na kanyang kapatid. Marcos siya pero hindi ko nga alam kung Marcos talaga siya. Okay? At pati isipin mo, pati si Escudero dinadamay na, yung Senate President, dahil hindi lang sinuportahan yung kanyang summon or warrant of arrest or kung ano mang gusto niyang ipalabas para ipakulong, contempt yung mga resource person ng kanyang komite. At dahil hindi pinirmahan ni Escudero at hindi siya sang-ayon sa parabang ginagamit na ni Amy ang Senado at karapatan naman ni Escudero ang ipagtanggol ang Senado dahil siya ang Pangulo, kinakalaban na rin ngayon. Ambisyoso na raw. Paano naging ambisyoso si Escudero? Ginagawa lang niya ang trabaho. Oy, Amy, baka nakalimutan mo. Abogado si Escudero. Alam niya ang rule of law. Alam niya ang due process. Alam niya ang kapangyarihan ng Senado. Alam niya ang kapangyarihan ng isang senador. Limitado ang kapangyarihan ng isa. Sa Senado at maging sa Kongreso, numbers game. Hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan desisyon ng majority. Kaya nga may Senate President Kaya nga may House Speaker Ano man ang galawan sa Senado at Kongreso, dapat alam ng Senate President. Dapat alam ng Kongreso kung sa Kongreso. Ang Senate President ang dapat mag-decide at kinukonsulta. Hindi dapat yan binabypass ng isang chairman ng komite, ng isang senador o dalawang senador dahil lang sa kailang interes para pagalitan, para ipakulong, para balikan, para sisihin, para siraan ang Marcos administration, ang executive department. Ang linaw-linaw na nga ng executive privilege Hindi mo ba naintindihan, Amy? Ang executive privilege, ang karapatan ng executive department na huwag i-reveal, huwag pag-usapan sa media, sa public hearing, ang mga sensitibong issue dahil yan ay national security concern. Threat sa national security ng bansa pag tinalakay ang mga isyong pinag-uusapan sa executive department. Hindi lahat ng tinatalakay, hindi lahat ng pinag-uusapan ng executive department ay dapat isa publiko. Bakit ang gusto mo mangyari? Na ipaiwanag na, legal ang pagkaka-aresto, legal ang warrant of arrest, legal ang ginawa ng gobyerno sa pagtuturn over kay Duterte sa ICC. Ba't hindi mo matanggap-tanggap yun? At ngayon na hindi mo matanggap yan, sumama ka pa kay Inday at nagkaroon ka pa ng ads na napakaitim ng palabas. Kasing itim ng sabaw ng pusit. Nagmana ka kay Inday. Yung kanyang pusit, yung sabaw ng pusit niya, kasing dilim ng kanyang direksyon dahil ginamit ka, nagpagamit ka para siraan ang Marcos administration na iyong kapatid. Kaya nga, again, ang tanong ko, Amy Marcos, kapatid nga ba ni PBBM? Senador Escudero, pati si Senador Escudero, kinalaban na. Sa atin pong mga Pilipino, napaka-popular po ng kasabihan na blood is thicker than water.
Pero mukhang hindi po ito pwedeng i-apply sa magkapatid na Bongbong Marcos at Amy Marcos. Dahil nga po, etong si Amy Marcos ay pinapakita niya na mas importante ang mga Duterte kaysa sa ating presidenteng si PBBM. Sa totoo lang po, ako'y nakakaramdam ng, alam niyo yung parang kung ako'y nasa kalagayan ni PBBM, parang mabubwisit ako, may inis ako, maninibugho ako, di ba? Kasi parang, teka, ako kapatid mo, parang gusto kong questionin. Parang kung ako yung nasa kalagayan ni PBBM, questionin ko si Amy Marcos at sasabihin ko sa kanya harap-harapan kahit puntahan ko pa sa Senado. Teka ate, ako kapatid mo. Ako ang intindihin mo, hindi yung mga kung sino yung mga Poncio Pilato na yan. Na hindi mo naman mga kaano-ano yan. At napakarami ng kawalang hiyaan ang ginawa sa ating pamilya. Yan ang sasabihin ko kay Amy Marcos kung ako si PBBM. Kaya lang nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi po patola at hindi po ito yung taklesang ganyan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napakadesenteng tao. Professional. Yung family, yung personal side niya, hindi natin nakikita gaano sa harapan ng media, sa harapan ng mga tao. Actually, nakikita ko lang ang pagiging kumbaga yung personal side ni PBBM sa kanyang PBBM vlog. Gustong-gusto ko yon kasi walang halong kaplastikan, walang halong pagbabalat kayo. Kung sino si BBM, yon ang napapanood natin sa PBBM vlog, yung sa kanyang YouTube channel. Yun yung gustong-gusto ko sa kanyang vlog. Nakikita natin kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Kwela, bungis-ngis, 'di ba? At madali siyang yung parang madaling makagaanan ng loob. So ngayon po, dahil nga po sa pangyayari na ito, na gumawa ng campaign ads itong si Amy Marcos at si Sara Duterte, itim ang kanilang kulay. Alam niyo maganda ang kulay na itim, lalo na ako, nakaitim ako ngayon. Napakaganda po ng kulay na itim dahil ang itim po, kapag suot natin ang damit na itim, nagmumukha tayong payat. At bukod sa nagmumukha tayong payat, malinis tignan. Kabaliktaran ng puti ay itim, di ba? Pero ang itim, pag malinis ang damit mong itim, kitang-kita na malinis, di ba? Kapag ito na alikabukan o na mantsahan, makikita agad. Ngayon po, etong kulay na itim, pinapangit ng mga Duterte at ni Amy Marcos. Bakit po? Dahil po ito ay kanilang ginawang kulay sa pangangampanya. Do me. Maduming pamumulitika. Bakit? Dahil ang Duterte at si Amy ay nagsanib puwersa para po dumihan ang ating pamahalaan, para po batuhin ng putik. Hindi po yung putik na brown, na putik na galing sa kanal na itim. Ganun po ang ginawa nitong Do-Me tandem. Duterte-Amy tandem. So napakadumi po ng politika na ginagalawan nitong dalawang to. Ngayon po, dahil nga po sa nangyari na yan, napakaraming post sa FB ang aking nakita patungkol po sa pagkatao ni Amy Marcos. Bukod sa kitang-kita po ang pagiging babaji niya, talaga pong hugis mangga naman talaga, di ba ngayon, kung makikita ninyo, kung kilala nyo talaga si Amy Marcos at alam nyo talaga ang mukha ni Amy Marcos noon, hindi nyo na siya makikilala ngayon. Nag-glow up, di ba? Merong ibang tao ugly duckling, tapos mag-glow up. Tapos pagdating ng senior years niya na, babalik na ulit sa hindi na ganun kaganda. Pero to si Amy Marcos, baligtad. From ugly duckling, nag-glow up, very late na. Bakit? Kung kailan naging mukhang senior na yata itong si Amy. Senior na to si Amy, di ba? Saka pa nagkaganon. Di ba? Ngayon po, napakarami kong nakitang post patungkol
sa pagkatao ni Amy Marcos. Ako wala akong wala akong pakialam kahit anong pagkatao ni Amy Marcos eh. Kung sino man si Amy Marcos, wala akong pakialam diyan. Kasi ang alam ko magkapatid sila ni PBBM and ako'y nasasaktan para kay PBBM sa ginagawa ni Amy Marcos. Ngayon, ang dami pong nagtatanong bukod kay Sir Mike Abe, napakarami pong nagtatanong ano ba talaga ang pagkatao ni Amy Marcos? At ngayon, meron po akong nakita na isang article, panoorin po ninyo, ito'y galing daw kay Raymundo White, hindi ko siya kilala kung sino yung Raymundo White, at sinulat itong istorya na ito. Hindi natin alam kung ito ba'y totoo o hindi. Dahil wala namang ibang makakapagkumpirma nito. Kahit si Imelda Marcos ay hindi naman kinumpirma to noong in-interview siya sa isang segment doon po sa kay Maring Winnie, Winnie Monsod. Hindi ko alam kung Maring Winnie Monsod ba yung pangalan ng segment na yon o nung programa na yon sa Channel 7. Kahit si First Lady Imelda Marcos ay idinenay ang istorya na ito. Pero, di ba, dahil nga po sa kapansin-pansin na baba nitong si Amy Marcos at nitong sinasabi na kanyang ama daw po na si Arsenio Lacson ay talagang nagkakaroon po ng hinala ang mga Pilipino ngayon na baka nga itong si Amy, anak daw po ni Arsenio Lacson. Kahit na dinenay na ito ng dating First Lady Imelda Marcos. Ngayon, meron daw pong traits itong si Amy Marcos na kamukhang kamukha kay Arsenio Lacson. Yan po yung sinasabi ng mga nasa comment section na nakita ko sa post na ito. So ito po, panoorin po ninyo itong audio visualizer na ito na kung saan ay nandito po yung kwento kung paano daw po nagkakilala si Imelda Marcos at itong si Arsenio Lacson. Panoorin po ninyo. For several decades, Filipinos joked and rumored that Amy Marcos was not in fact the daughter of the dictator Ferdinand Marcos. Instead, she was the byproduct of Imelda, Romualdez's special favors with the late and colorful Manila Mayor Arsenio Lacson in a desperate plea to overturn the results of the 1953 Miss Manila pageant. In 1952, a 23-year-old Imelda Romualdez had moved to Manila from Leyte, living in her politically powerful cousin Representative Daniel Romualdez's garage, where she shared the room with the housemaid. During her time in Manila, she worked as an unofficial servant to her cousin's wife, Paz Gueco, aunt of Benigno Ninoy Aquino Jr. and heiress to the Gueco fortune, and a nanny to the children. Later, Daniel found Imelda working as a sales lady in a music shop in Escolta. This angered her father, Vicente Romualdez, perceiving it as ill treatment of his daughter. To calm their uncle, Daniel and Eduardo Romualdez would use their influence as a representative and a member of the government's monetary board to give their cousin a job as a clerk at the Central Bank Intelligence. But before her job at the Central Bank, many found the young Imelda beautiful but not enough to be the center of attention. That was until Angel C. Andon, a professor at the Manuel L. Quezon University and an editor of This Week, a magazine of the Manila Chronicle, photographed Imelda for their Valentine's Day cover. He described her as the kind of face a man carries throughout his life behind, a secret trapdoor in his memories. This was essentially her first public appearance, after receiving some singing lessons from Adoration Reyes, whose daughter was the godchild of Imelda's cousin. Laredo at the Philippine Women's University College of Music and Arts, Imelda felt confident enough to make her debut, hoping to win the 1953 Miss Manila contest. To her dismay, when the votes were counted, her name wasn't even among the finalists. Heartbroken, she sought to overturn the results by appealing to the mayor of Manila, the brash and colorful Arsenio Lacson. Truthfully, the late Arsenio Lacson's career and antics deserve an article of their own. But that is for another day. For all his admirable qualities, Arsenio Lacson was without question a womanizer. His own widow, Luz Lacson, described him in 1987 as a very naughty man. This is also confirmed by Joseph Burkholder Smith, a CIA agent who was stationed in Southeast Asia and spent a great deal of his time in the Philippines. He recalled that Lacson, every day between 4 out of 4:30 p.m., at what is now the Bayview Park Hotel Manila, would have Chinese tea time.
He would be provided a lovely young Chinese girl, sometimes more than one, for pleasure. Agent Smith also reported that Lacson died from a heart attack during one of his Chinese tea time sessions. Through Dr. Angelo Singian, Adoracion Reyes' brother-in-law, Imelda was able to have a meeting with Mayor Lacson. She pleaded her case that the results must have been rigged, as the winner did not have any sponsors unlike her. Mayor Lacson was said to have chuckled and winked as he gave his reply. "Miss Romualdez, you are really bent on winning this contest. Then you are going to win the contest." The next day, on March 3, 1953, the newspapers published Mayor Lacson's objections against the results, citing as mayor of Manila, he would nominate the only candidate of the city of Manila for the beauty contest. This did not, however, change the results. Norma Jimenez would retain her title as Miss Manila, but Imelda was able to receive a consolation prize given the title Muse of Manila, and her first taste of political leverage. It was a scandal, a young unescorted woman visiting a womanizing politician. It was far too easy. Luz Lacson even confronted the mayor about the matter, asking him if he was in fact having an affair. His response was vague, as Mrs. Lacson recalled. "He just told me, 'Don't be silly,' but you know how men are." The scandal followed Imelda even after her marriage to Ferdinand Marcos in 1954, made even more heated as Marcos and Lacson were known to hate one another. It was an eye-raising incident reported and witnessed by Marcos's publicist later. Dissident Primitivo Mijares, Arsenio Lacson, announced that he would publish a dossier in order to prevent Marcos from successfully running for another term in the House of Representatives. Getting wind of this from friends in the Nacionalista Party, Marcos planned to have Lacson killed, similar to what he did to Julio Nalundasan. But Imelda would intervene. Later, Lacson proclaimed that there would be no bombshell dossier. He instead became Imy's godfather. One of the darkest details about this scandal was in March 1957, Ferdinand Marcos offered a proposition with Arsenio Lacson in his own home. The proposition was Lacson would run as president with Marcos as his vice president. Lacson was angered and rebuked him for even suggesting such a union. Upon reflecting on the visit, Lacson was said to have said the following: "You can become president of this country only over my dead body. This guy Marcos is really a scheming, deadly man. Just because I was ahead of him with Imelda, he wants to get even with me in a most complicated manner. Of course, if I should be president, and Marcos is my number 2 man, then maybe I can requisition the vice president's lady once in a while. However, with both fathers deceased and the noted lengths, the Marcos clan has gone to distort the truth and their image to the public. It may never be known if the rumors and jokes are indeed rooted in truth. But Mother Nature and biology have their ways of answering questions of parentage, such as Amy Marcos's large and protruding chin, which is noticeably absent amongst her siblings, the Ferdinand Imelda children, but is near identical to Arsenio Lacan's distinguishable chin. With all this in mind, who is the father indeed? Raimundo White. Nakita ko po yan sa isang FB page na ang pangalan, The Alternative PH. So ngayon po, itong FB page na ito, yan yung naglathala at nakalagay doon sa baba, Raimundo White. So hindi ko alam kung sino yung Raimundo White. Ang hanapin po natin sa Google, wala pong lumabas kung sino yung Raimundo White. Wala pong hindi natin nakita sa Google kung sino yung Raimundo White na author o writer, kung sino man siya. So ngayon, hindi po kumpirmado itong post na ito ng Alternative PH. Pero meron siyang mga pinagkunan at nandito po yan. Makikita nyo yung reference. Nandiyan po. Makikita nyo naman yan sa mga post. Nagkalat po yan ngayon sa social media. Dahil nga po sa pagiging controversial nitong ginawa na campaign ads ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Ngayon po, babalik tayo doon sa blood is thicker than water. So, kung si Sir Mike Abe ay napapatanong, ako, magtatanong din ako. Senator Amy, bakit hindi po pwedeng i-apply sa inyo ang kataga na blood is thicker than water sa inyong relasyon with PBBM? Ano po bang problema sa inyong kapatid
Dahil kami nga, hindi namin kaano-ano si PBBM, pero kami nagmamalasakit sa kanya. Minamahal namin siya dahil siya ang aming presidente. Sinusunod namin siya dahil siya ang pangulo ng bansa. Pero bakit po kayo pa na naturingang kapatid ang hindi po kaya na pagmalasakitan ang ating presidente? Nagtatanong lang po kami, Senator Amy. Okay? Amy, kapatid nga ba ni PBBM? Question mark para sa akin. Kasi ako rin nagtatanong, hindi rin ako makapaniwala base sa kanyang ginagawa, base sa kanyang statement. Kasi yung pag-aakusa na madilim itong gobyernong ito, corruption ang gobyernong ito, naghirap at marami naghihirap na Pilipino, di ba? Wala daw sa focus, wala daw sa hulog, wala sa lahat, totally wala siya nakitang kabutihan sa Marcos administration. Samantalang kapatid, after 35 years, bago nakabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos, kinakalaban pa ni Marcos. Dapat nagpasalamat siya sa mga Pilipino dahil at tinulungan ng kanyang kapatid dahil ang Marcos ay nakabalik after 35 years mula nang sila matanggal noong 1986. Ito na yung pagkakataong makabawi, makarecover ang mga Marcos sa lahat ng mga sinasabi sa kanila ng araw. Pero hindi. Itong Amy Marcos, siya pa yung sumisira ngayon. Sila pa yung nagdi-describe na maitim ang Marcos administration. Maitim ang gobyernong ito. Isipin mo yan. Kaya nga tanong, Amy, kapatid ba yan? Kapatid ba ito ni PBBM? Ayan na po ang ibig sabihin. Pati si Escudero kinakalaban na. Pati si Escudero gusto niyang sakalin. Gusto niyang pigilan. Gusto niyang rendahan. Gusto niyang kontrolin. Hindi pwede. Senate President yun. Abogado yun. Alam niya. Alam niya ang ginagawa ng Senate President. Hindi talaga tama yung paninindigan ni Escudero. Hindi niya papayagang magamit ng isa o dalawang tao ang Senado. Kasi ang Senado ay Senado ng Pilipinas. Senador ng 24 na senador yan. Senado ng 24 na senador at ng buong mamamayang Pilipino. Hindi si Amy at si Bato lang. Ayan ho ang panindigan. Kaya ngayon, binabato na. Okay, yung isang issue pa natin, mag-ingat po kayo, maraming bayaran na survey company. Kaya pala sila nagiging number 1, number 2, number 3. Ingat po kayo. Huwag tayong maniwala sa survey. Aralin natin kung sino ang karapat-dapat na kandidato. Mga local o national, lalo na national. 12 senador. Kasi magkakaroon po ng impeachment after ng eleksyon. Pagpasok ng 20 Congress, impeachment against Sara Duterte ang pag-uusapan. Kaya ang ilalagay natin dyan ay yung senador na nakakaintindi ng impeachment. Huwag yung senador na sarado ang isipan dahil Duterte. Huwag yung senador na maka-Duterte. Dahil hindi yan titingin sa ebidensya, titingin yan sa utang na loob, kamag-anak, kaibigan at kapartido. Hindi yun ang kailangan nating senador judge. Ang kailangan nating senador judge ay marunong bumasa ng ebidensya, marunong makinig at maniwala sa dokumento at testigo, hindi sa kampihan, hindi yung kahit na anong testigo, anong dokumento, sarado ang pag-iisip nila dahil Duterte sila. Hindi natin kailangan ang ganong klaseng senador. Itong incumbent senador na 12, aralin din natin ito kung sino man dito ang hindi marunong tumingin sa ebidensya, nakatingin sa utang na loob at isang partido at isang pangalan at isang pamilya, hindi na yan makakabalik sa 2028 election. Ano man ang kanyang tatakbuhin. Tandaan nyo ang aking mga sinasabi. Paki-review nyo, paki-like, share at forward nyo sa inyong mga kasamahan, kaibigan, kapwa natin Pilipino ang ating mga topic sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Okay? Holuwig pa, ingat po kayo sa mga nagbabakasyon. Sana po ay hindi puro inuman at kung ano-ano lang. Dapat po ay huwag tayong makalimot sa ating Panginoon. Ano ang pinagdaanan at pinaglaban, binuwis na buhay para tubusin ang kasalanan ng tao. Yan po yung napakahalaga. Ang ating Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Huwag natin kakalimutan. Hindi lang sa panahon ito, sa lahat ng oras at panahon at pagkakataon. God is good all the time. Salamat po, Sir Mike Abe, sa inyong video po. Ngayon, tayo po ay naguguluhan na sa nangyayari dito kay Senator Amy at kay PBBM. Alam niyo po kung ito ay ginagawa ni Amy Marcos dahil para siya'y manalo or para siya ay maging relevant, makakuha ng boto sa mga DDS, baka matanggap ko.
Kasi 'di ba, merong tao na gagawin ng lahat, hahamakin ng lahat para sa kanyang ambisyon. Ngayon dahil nga po si Amy Marcos ay medyo tagilid ang kanyang kandidatura para sa pagiging senador, kaya niya siguro ginagawa 'to. Pero at the expense of her own brother, gagawin niya 'yan, 'di ba? Parang alam niyo, kaya nga sabi ko, kasi ano po ako eh, wala po akong ate, wala akong kumbaga ako'y lumaki na panganay. Wala akong tinatawag na ate o kuya, mga pinsan ko lang. Ngayon, hindi ko ito naramdaman eh, yung ganitong pakiramdam na meron akong mas nakakatanda sa akin na kapatid. So, kung ako yung nasa kalagayan ni BBM, hindi ko 'to makakaya. Hindi ko 'to makakaya sa totoo lang. Napaka sakit po para sa akin ang dinaranas ngayon ni PBBM dahil sa kamay ng kanyang kapatid. Biri mo, kulayan ba naman ng itim ang bansa na sa kabila ng effort ng ating Pangulo, kasama ng ating First Lady, na pagandahin ang Pilipinas, ayusin ang Pilipinas, pagandahin ang mga lugar ng Pilipinas like the Pasig Esplanade. Napakaganda na po ngayon. Nakikita ko sa mga litrato, napakaganda lalo pag gabi. Merong isang lugar sa sa Malaysia, sa may Bukit Bintang at diyan sa may Masjid, ano ba pangalan? Masjid train station, Masjid Jamek train station. Pagbaba mo ng train station diyan, meron diyang ilog din na nilagyan din nila ng parang park sa gilid. Ganyan-ganyan yung nakita ko sa Malaysia. Ang ganda. Ngayon, alam mo yung ang kapatid ni Senator Amy, pinapaganda ang Pilipinas. Tapos ikaw, na naturing ang kapatid, kukulayan mo ng itim ang bansa. Gaano ka kasama para sabihin sa mga Pilipino na itim ang kulay ng bansa? Gutom sa hustisya? Gutom sa pagkain? Gutom sa pagbabago? Hindi totoo yan. Dahil simula nang maging Pangulo si PBBM, marami sa ating mga kababayan ang gumanda ang buhay. Alam natin na gumaganda ang buhay ng mga Pilipino. Bakit? Kapag meron pong concert doon sa Araneta Coliseum o sa Philippine Arena ng mga K-pop idol, ng BINI, ng mga kilalang artista at kilalang singer, hanggang bubong, meron pong tao. Punong-puno. Sold out ang ticket in just an hour. Tapos sasabihin walang makakain ng mga Pilipino, mahirap ang buhay. Kapag pumunta ka ng mall, punong-puno. Lalo pag weekend, pagkakain ka ng tanghalian sa Jollibee, ang haba ng pila. Pag magda-drive-thru ka, aabutin ka ng 30 minutos. Fast food. Ang gusto mo dahil gusto mong mapabilis ang pagkain mo. Dahil nag-aabol ka sa oras, pero napakaraming tao sa pila. Diba? Napakalaking kalokohan eh. Punta ka ng mga food court, ng Robinson sa SM, wala ka maupuan. Basta rush hour. Nako, talagang siguradong traffic. Diba? Kaya yung sinasabing itim ang kulay ng ating bansa, hindi po totoo to. Kaya nga, napakadumi. Lumaro sa politika ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Dumi. Duterte at Amy, madumi. Yan po ang totoo. Kaya hindi na natin maiwasan. Hindi na natin masisi ang ating mga kababayan kung tanungin si Amy Marcos, kung ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Sino ba talaga ang tunay na Marcos? Hindi natin masisisi eh. Dahil nga po sa ginagawa ni Amy Marcos, parang hindi siya kapatid ni PBBM. Kaya siguro lumutang ulit ang istorya na ito. Kaya lumutang ulit ang issue na ito na kahit na ilang beses na idininay ni dating First Lady Imelda Marcos, handyan pa rin. Lumalabas pa rin. Hindi mamatay-matay. Matatahimik lang. Pero pag merong issue kay Amy Marcos, laging
laging nadadarag, laging natatangay ang pangalan ni Arsenio Lacson. Dahil kaya ito sa pareha sila ng baba, pareha sila ng hugis ng mukha, kaya po ganon. Diba? Tayo po'y nagtatanong lang, tayo po'y gustong malaman ang katotohanan at gustong malaman kung bakit ganito ang ugali ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Na sinasabi nga po ng ilan sa mga nagkokomento na ugaling-ugaling Arsenio Lacson daw po si Amy Marcos. So yan po ay isang malaking issue na pilit tinatabunan, pilit pinagtatakpan at pilit po itinataboy pero hindi po may iwasang bumalik dahil nga po sa isang napaka-kontrobersyal na senadora na kapatid ng ating presidente. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you kay Sir Mike Abe. Bye-bye po.